Ito na yung update sa controversial na BIR box, BIR record ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Atty. Carpio. Ito ay matapos nga pong ibalik ng impeachment court sa BIR ang box na ito naglalaman ng mahalagang ebidensya at dokumento na kailangan ng prosecution team tungkol sa unexplained wealth. Ito po yung balita. Mukhang ang Malacanang ay desidido na ito ay aralin at kung ano ang maganda para sa mamamayang Pilipino. Payagang buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax record ni na Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manases Carpio. July 6, iniutos ni Presiding Officer Francis Escudero na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang kahon dahil hindi pa namamarkahan at maituturing na ebidensya ang mga record at dokumento. Magagamit sana ang laman ng kahon bilang ebidensya sa ikalawang article of impeachment hinggil sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ayon sa Malacanang, wala pang nakakarating sa nahiling sa opisina ni Pangulong Marcos para buksan ang kahon. Batay sa saligang batas, maaari lang buksan ang selyadong kahon ng BIR kung may written authority mula sa Office of the President o may waiver ng respondent. Ayun, so malinaw. Kung walang authorization o walang approval ang Pangulo, mahirapan. Pero kung a-approve ng Pangulo na ito ay i-release at payagang buksan ito, wala namang magagawa dyan ang BIR. At wala rin magagawa ang Defense Council kung hindi pumayag sila. Dahil yan ay parte ng ginagawa na ebidensya or ebidensyang pinapakita ng public and private prosecutors dyan sa impeachment court. Controversial po yan. Dahil hindi lang po yan doon sa unexplained wealth na issue kung hindi yung sasalin. Kasi yung statement of asset and liabilities, mandatory yan, ipinapail ng sino mang government official every year. Diyan mo malalaman kung nagpayaman o naghirap ang isang government official. At pagka sa kanilang statement of asset and liabilities ay malayo at hindi nagtugma doon sa BIR record, abay may problema. So napakahalaga niyan. At yan nga yung sinasabi natin noon pa, sana nga ito ay huwag maging dahilan ng pagkakagulo tungkol dyan. Kasi pag hindi ito binuksan, baka magalit ang mamamayang Pilipino dahil hindi makakita ang ebidensya. At yan ay patuloy na ilalaban ng mga prosecutors na kanilang ebidensya na dapat buksan. At pag hinarang ito at hindi ito nabuksan, huwag naman sana magaya doon sa Bilarde account nung magkaroon ng trial kay Erap nang hindi buksan yung envelope ng Bilarde account. Nagkagulo. Yun ay Bilarde account, private account yan. Pero naging mitsa ng gulo. Hanggang sana people power sa Erap. Huwag naman sana mangyari yan. Okay? Ay ito, BIR record, public document yan. Lahat ng record ng anumang ahensya ng gobyerno, may karapatan ng taong bayang malaman yan. Kasi yan ay public document. Lalo na kapag ang issue ay di umano ay posibleng korupsyon o betrayal of public trust. Mahalaga yung dokumento. Lahat ng record, hindi lang Vice President, lahat ng nasa gobyerno, ang mga record nila sa gobyerno, yan ay public document. May karapatang malaman ng tao kung ano yan. Lalo na kung tinuturing na ebidensya. Ebidensya para sa yan. Tama ba o mali yan dokumentong yan? Yun po ang kahalagahan ng BIR record ng pangalawang Pangulo at ng asawa niya. Dahil nga ho dun sa di umano ay pinagdududahang kanyang kayamanan. Lalo na yung sinasabing bilyon-bilyong transaksyon sa mga bangko sa Metro Manila at bangko sa Davao City. So kung mayroong bilyon transaksyon, dapat malaki rin ang binabayarang buwis na idinideklara nilang income. Eh, alam mo naman, doon sa SALE, nakakagulat nga, 88 million lang ang kanyang asset. Tapos naragdagan ng 11 million. Halos wala pang 100 milyon ang asset ng Vice President itong 2025 Statement of Asset and Liabilities. Pero ang sinasabi doon sa AMLA
Hindi lang AMLA, hindi lang Anti-Money Laundering Law, o hindi yung Council, Anti-Money Laundering Council, AMLC na tinatawag. Aba, may bank record na maraming mga transaksyon. Yan din po yung isa sa issue na diyan inila ihaharap na testigo si dating Senador Trillanes at saka si Ramil Madriaga. Yung dalawang yan, matindi pong testigo yan. Parehong walang takot yan. At kung ano yung kanilang alam, yun ang sasabihin nila. Alam nyo kung matindi itong sinasabi yan, number 1 matindi itong Article 4 tungkol sa pagbabanta. Abay, pagdating ho dun sa ill-gotten wealth, matindi rin po yun. Dahil ang mga testigo dun, hindi biro. Mga nagbuwis ng buhay. Lalo na yung Madriaga, dating kaalyado, dinidinay, pero kaalyado. Ito naman si Trillanes, from day 1, ay talagang kalaban ng mga Duterte. Pero siya ay mayroong record. At yung record nila, hindi nalalayo sa Anti-Money Laundering Council record na nanggaling mismo sa mga bangko. Kaya nga, for your information, sinupwena na. Sinulatan na ang lahat ng bangko na identify na may mga bank account ang mag-asawang Duterte dito sa Metro Manila at sa Davao City. Nung isang araw, binasa na yung order ng isupwena, pinagre-report sa impeachment court ng ang mga bangkong yan, ng kanilang mga bank record na may kaugnayan sa mag-asawa. Kaya sabi ko sa inyo, matindi po. Very educational. Very napaka-importante sa ating lahat po itong paghahanap ng katotohanan. Sa ngayon, hindi pa natin masasabing guilty o not guilty. Nasa proseso ng trial. Nasa proseso ng pagharap ng ebidensya at kontra-ebidensya yung magkabilang panig ng mga abogado. Kaya yung judge naman, Senador Judge, patuloy hong nagbabantay din sila. Lalo na ang mamamayang Pilipino. So, issue lang. Walang personalan. Intindihin mabuti para hindi magalit. Ang mga nagagalit sa ganitong topic at pagpapaliwanag, sarado ang kaisipan. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan. Gusto nila yung kanilang gusto ang masunod. Yung kanilang sinusuportahan. Huwag ma-impeach. Abay, hindi po pwede yan. Ang impeachment ay legal na proseso. Ipinag-uutos siya ng saligang batas. Yan ay parte ng rule of law at due process na policy ng gobyerno from day 1 until now. Yun ang kailangan. Mas mahirap kung walang policy, walang rule of law. Mahirap yun. Mas maganda ngayon dahil nalalaman natin yung proseso, nalalaman natin ang mga posibleng may pananagutan at ang may pananagutan nakakalabuso. Katulad ng investigasyon sa korupsyon, marami nang nakulong. At iba't iba pang mga pang-aabuso, marami nang nakulong. Pinangalanan ko na isang araw, di ba? Ang dami-dami na. Pati yung mga involved sa Pogo, pati involved sa kung ano-anong kaso. Nako, matindi. So, issue lang, trabaho lang, walang personalan dito sa aking mga channel. Please like and share.